Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, in article published sa Inquirer.net. Title, Legarda joins San's call to prove government aid distribution in Batangas. Senator Legarda has joined her lawmaker son's call for a congressional probe into the implementation and delivery of government cash aid and subsidy programs, citing in particular the alleged unfair distribution in certain barangays and their province in Batangas. Her proposed inquiry was contained in Senate Resolution number 381, which she filed on Monday, May 4. Her son, Batangas 1st District Representative Libeste, has made a similar push in the House of Representatives. In her resolution, the senator noted various reports indicating that beneficiaries have in certain instances been compelled to line up in crowded, prolonged, and inadequately managed conditions just to get the government's financial aid. Legarda likewise pointed to alleged delays and logistical inefficiencies, including reports of prolonged lines, incomplete lists, and slow release of the fuel subsidy program in public utility drivers. Such incidents, sabi niya, raise serious concerns on whether the current practice in government cash assistance and subsidy programs requiring large numbers of beneficiaries to physically line up for validation or payout is humane, safe, efficient, and consistent with the purpose of emergency relief. She also cited several reported exclusion of at least 84 barangays in the municipalities of Taal and Nasugmo in Batangas from barangay assistance distribution under the Bawat Barangay Makikinabang program. So, this notwithstanding official statements that all barangays were to receive funding and despite their timely submission of the required documents, said Legarda. Okay. Further reports suggest that such exclusion may have been influenced by local political considerations or other non-objective factors. Photographs from the said distribution also show that the rice pack distributed to beneficiaries bore the logos of executive secretary and the provincial government. Ay, nako, yun na. So ito na po, umiinit talaga ang bangayan. Hindi na lang si Congressman Libeste laban sa mga rekto, pati na ang ina. Siyempre, inahan yan eh. Lalo na ngayon, kailan ba yon? The other day ata, formal nang sinampahan ng kaso ng Administrasyong Marcos si Congressman Libeste at iba pang opisyalis sa solar company ni Libeste. Karamihan mga Legarda eh. So baka kamag-anak ito ni Senator Legarda, sinampahan na ng kaso. Kaya ito na, away politika na talaga sa Batangas. Ay, sandali. Saan ba botante si Senator Legarda? I think sa Antique siya eh. Kasi nag-congressman siya doon, congresswoman. So, umiinit talaga ang labanan. At ako, na nagmamasid, hindi naman ako taga Batangas. Eh, yung 84 barangay captain o barangays na in-exclude, to me, that's unfair. Nang dahil lang daw, ano ba yun? Nagtampo si Governor Vilma Santos. Kompleto ang requirements na i-submit. Nag-announce ang Pangulo, lahat ng barangays makakatanggap. Eh bakit sa Batangas, in-exclude 84? Okay lang sana kung isa o dalawa, siguro nakaligtaan lang. 84. Diriin mo yan, magdurusa ang nangangailangang residents ng 84 barangays nang dahil lang sa tampo ng isang gobernadora. To me, hindi na pwede yun. Tapos, yung haba ng pila ng linya. Ano ba naman to? May namatay na nga sa Metro Manila yung mga riders. Ang haba ng pila na nahimatay hanggang wala na. Hindi na nag-isip ang gobyerno. Noong panahon ng pandemic ni Tatay Digong, 2 years yun nagawa ng matino. Yung payout na yan o yung ayuda. Hindi mo na kailangang pumila. Diretso sa iyong bank account, GCash ba yan o Paymaya, whatsoever. Kung anong gusto ng beneficiary. Nagawa nung pandemic, bakit hindi magawa ngayon? To me, it's all about leadership. Mahina talaga
wala sa puso ang pagtulong, nagbigay, hindi naman iniisip yung hirap ng taong bayan na pumipila. Dito nga sa Mindanao, meron akong kaibigang journalist na document niya, na literatuhan niya, mga senior citizens, mga urban poor, natutulog sa kalsada sa gabi para lang sila'y yung bibili ba ng 20 pesos per kilong bigas sa NFA. Hindi na lang nila magawan ng mga senior citizens yan doon na sa kalsada. So, anyway, ganyan talaga kung wala sa puso ang pagserbisyo. Isipin, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ginawa na namin yung pag-release ng pundo. Kaya, mura ka talaga yung mga ganyan. Hanggang kailan pa ba ang pagtitiis ng kababayan, ang mga mamamayang Pilipino sa inefficiency ng ating gobyerno? Salamat, Senator Legarda. Sana maimbestigahan ang mga reports na ito para once and for all, maayos yung sistema para wala na yung masyadong mahabang pila, gagawa lang ng mas maayos na sistema para yung mga nangangailangan ng tulong hindi na maghirap ng todo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.